Every day, 1,000 voices compete for your attention. Fear whispers, doubt argues, the world screams. There even comes a moment when the noise gets so loud, it feels like they're winning. But then, the author steps into his story. In the quiet of the tomb, death lost its grip. Light broke through like a shout in the shadows, like dawn sprinting into a world that forgot what hope looked like. A stone rolled back, a savior stepped out, a promise was fulfilled. The same power that conquered the grave, that told death to sit and be silent, now pulses in us. So when the world tries to come and steal what was already paid for at the cross, we remember that they do not have the final say. He does. Let us read the word of the Lord for today, coming from 1 Corinthians chapter 15, verse 29 to 34. It says here, kung walang muling pagkabuhay ng mga patay, ano ang gagawin ng mga nagpabautismo para sa mga patay? Kung hindi muling bubuhayin ng mga patay kailanman, bakit kailangan pang magpabautismo para sa kanila? At bakit pa namin inilalagay sa panganib ang aming mga sarili sa bawat sandali? Araw-araw akong nasa bingit ng kamatayan, mga kapatid. At kung paanong totoo na ipinagmamalaki ko kayo sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ating Panginoon, totoo rin ang sinasabi kong ito. Anong halaga ng pakikipaglaban ko sa mga taong tulad ng mababangis na hayop dito sa Efeso kung wala naman palang muling pagkabuhay? Kung totoong hindi muling bubuhayin ng mga patay, kumain tayo't uminom dahil baka bukas mamamatay na tayo. Huwag kayong palilinlang sapagkat ang masasamang kasamay nakakasira ng mabuting ugali. Magpakatino kayo at itigil na ang paggawa ng kasalanan. Sinasabi ko ito para mahiya kayo sa inyong sarili dahil may ilan sa inyo na mali ang pagkakakilala sa Diyos. Ito ang salita ng Panginoon. Bless the preaching of your word. In Jesus' name we pray. Amen. Sige, pwede na po tayo mga po. Okay, welcome po sa ating 4 o'clock service. Pwede ba batiin yung katabi mo, sabihin mo, magandang hapon sa iyo? Yan. Sabihin mo rin, maganda ka sa hapon at magandang lalaki ka sa hapon. Okay. So nasa ika-4 na yugto na po tayo ng ating sarili na pinamagatan po natin, The Final Say. At ito po ay nagtutuon sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus Kristo. Unang linggo, pinag-usapan po natin yung pundasyon ng ating pananampalataya, and it talks about ang pagkabuhay ni Jesus o ang pagkapanganak ni Jesus, pagkamatay, at pagkabuhay. Na ang pundasyon ng ating pananampalataya ay doon sa tatlong bagay na yon. At napakahalaga yung tinatawag na resurrection. It talks about that we have hope in the future. We have victory because of what happened on the cross. Dahil sa pagkabuhay niyang muli, nagtagumpay ang ating Panginoon sa tinatawag na kasalanan. At dahil sa kanyang muling pagkabuhay, nagtagumpay siya sa tinatawag na kamatayan. To those who believe that Jesus Christ is Lord and Savior of our life, will have this eternity, or meron yung buhay na walang hanggan. At ngayon po, ang topic po natin ay magtutuon naman po sa our purpose. Nung unang, from verse 1 to verse 28, itinutuon po ito sa teolohiya na kung sino tayo bilang mga mananampalataya at ano yung nakuha natin dun sa, o na-inherit natin dun sa tinatawag na muling pagkabuhay. And
For us, it will not end up into the mind, but ngayon, itinutuon ni Pablo na dahil naunawaan mo ito na ikaw ngayon. Like what we said last week na hindi tayo lumalaban para magtagumpay. Lumalaban tayo dahil tayo ay nagtagumpay na. We are already won. We are already have this victory. Sabi mo sa katabi mo, nagtagumpay ka na. Marami daw pong tao ay namumuhay sa ilaw na ngayon. Ibig sabihin, ang bawat desisyon ay nakabase sa comfort, temporary success, or current crisis. But ang nais po ng pahayag na ito ay magkameron tayo ng tanglaw nagmumula sa eternity. Or magkameron tayo ng makalangit na perspektibo. Hindi daw po tayo maging makamundo, but tinutuon tayo na magkameron ng makalangit na perspektibo. Dahil ang isa daw pong Kristiyano, ang buhay po ay hindi lang nakalaan o nakatuon dito po sa mundong ibabaw. Dahil kung daw po ang ating pag-asa, sabi nga po in verse 19, kung ang ating pag-asa kay Kristo ay para lang dito sa mundong ibabaw, tayo daw po ang pinakakawawang tao. Gusto ko pong ibahagi ang una po nating punto, the reality of our faith. Si Paul po ay inargue niya that Paul argued that if there's no resurrection, then our most sacred rituals or our personal sacrifices and even moral standard become complete meaningless. So, inatake po dito ni Pablo yung mga tradisyon o yung mga kalimitang ginagawa. Kasi with the background of nung Korinto, sila po ay nag-aaway-away. Sila po ay tumanggap na kay Kristo, pero ang kanilang pamumuhay ay patuloy at patuloy pa rin pong makasalanan. Kaya sabi ni Pablo dito, bakit nandito pa tayo ngayon? Parang ganun yung point. Na yung pananampalataya po natin ay malaki pong epekto kung ano po yung ginagawa natin ngayon. What we believe affect what we behave or how we behave, kung paano po tayo gumagalaw. Kaya sabi niya po dito, in verse 29, may mga taong nagpapabautismo para sa mga namatay. Ano ang halaga ng ginawa nila kung hindi naman muling mabubuhay ang mga patay? Na sinasaad niya dito na may mga tradisyon na ginagawa po ang mga taga-Korinto. Kasi po hindi po sila naniniwala sa muling pagkabuhay, pero sila po ay nagpapabautismo para po doon sa kanilang mahal, para po sila ay magkameron ng buhay na walang hanggan. Some of them, ginagawa po itong money, income. Ay ako, magpapabautismo ako para yung ay maligtas. Pero ipino-point out po ni Pablo dito, hindi niya po tinatarget yung teolohiya na tama ba ito o hindi. Ba't tinatarget niya dito? Ay kung ginagawa niyo yan, dapat maniwala kayo na after death, there's a resurrection in life. Bakit? Sila po ay hindi naniniwala into the resurrection. Why we participate religious tradition or ritual concerning the afterlife if we don't actually believe that death will rise? Bakit ka gumising ng 2:00, maligo, mag-aksaya ng sabon, ng tubig, at nandito ka ngayon? For some, 7:00 pa lang po kaninang umaga, nandito na, at ngayon naka-attend kayo ng service, mamaya alis kayo yung mga nag-serve po natin dito. Hindi po tayo nandito because we are religious. But we are here because we know our faith. And our faith will talk about our purpose.
there's a trap of religion. It is possible to go through the motion, baptism, church attendance, following tradition without the heartbeat of faith. Kaya kailangan alam natin ang pananampalataya natin at ito ang magtutuon sa atin sa layunin natin sa buhay. Our purpose is not found in religious routine, but in the reality of the resurrection. If there's no resurrection, our rituals are empty. But because Christ rose, our faith has a foundation. Our purpose is rooted in the living Savior, not a dead tradition. Ginagawa po natin to dahil alam po natin ang ating pananampalataya. Alam po natin na si Kristo ay hindi lang po namatay, bagkos siya po ay nabuhay. Last busan, lagi ko pong binabanggit to. Everybody po ay nagse-celebrate. Tama ba? Dahil alam nila na si Jesus ay nabuhay muli. Palakpakan po tayo. Woo! And next year, mamamatay na naman si Jesus. Pero sa ating mga mananampalataya, it is very clear na si Jesus ang unang bunga na nung siya ay nabuhay muli, hindi na po siya namatay. And it talks about katagumpayan sa ating mga kasalanan. Na sinasaad dito ni Pablo, ang pundasyon ng ating pananampalataya ay nakatuon sa kanyang muling pagkabuhay. Then second, after niyang puntiryahin ito, na faith is not about practicing dead religion, but about serving a living Redeemer. So why do Christians get baptized? Bakit tayo nagpapabautismo? We don't get baptized out of mere tradition or for the dead. We get baptized because we know the truth of the resurrection. Baptism is a public proclamation on an inward reality. Bakit daw po tayo nagpapabautismo? Hindi tayo nagpapabautismo dahil para magkameron ng kaligtasan tayo. Bagkus, alam natin bilang mga Kristiyano na si Kristo ay muling nabuhay. Yung pananampalataya natin ay tama, kaya po tayo ay magpapabautismo. It's a proclamation. It's a proclamation of identity. We are telling the world that I belong to the risen Christ. Na ang identity ko ay hindi na yung identity ko noon. Pero ang identity ko ay nakatuon sa aking Panginoong Hesukristo. That if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone, and the new has come. So tayo po ay nagpapabautismo para ipangalandakan sa buong katauhan na tayo ay meron ng bagong relasyon sa Panginoong Hesukristo. It's a proclamation of death and life. Going under the water symbolizes dying to your old self, and coming up symbolizes being raised to a new, purposeful life. Na isinisimbolan natin na tayo ay namatay din sa ating kasalanan nung tayo ilublob. Kaya nga po ang ating bautismo ay hindi po puring. Ito po ay submersion. Kasi yung pagkalubog po natin doon sa bautismo, inaano po natin na namatay po yung ating kasalanan. At pag muli natin pagkabuhay, tayo po ay namuhay kasama ni Kristo. We overcome sin. We overcome death. And now, ang buhay po natin ay nagkameron na ng layunin. Kung noon, sumisindi, ngayon, nagsisilbi.
Mga tagline ng mga adik. Ano? Yung dating patapon na buhay, ngayon, meron ng patutunguhan ang buhay. Baptism is just a religious ceremony. It is the believer's victory shout, the grave is empty, and our life has begun. Kung ang ating pong pananampalataya sa muling pagkabuhay ng Panginoon ay totoo sa atin, it will drive us forcefully, natural, mature, yung ating pong mission in life and sacrifice. Kung ganun po natin naintindihan yung pananampalataya natin, realidad sa muling pagkabuhay ni Kristo, it will affect the missions and the sacrifice. Sabi dito po ni Pablo, at bakit pa namin inilalagay ang aming mga sarili sa panganib, oras-oras, araw-araw akong nasa bingit ng kamatayan, mga kapatid, at kung paanong totoo ang pinagmamalaki ko kayo sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ating Panginoon, totoo rin ang sinasabi kong ito. Nahihirapan ako dito sa Epeso dahil ang mga kumakalaban sa akin ay tulad ng mabangis na hayop. Kung ang paghihirap kong ito ay para lang sa kapangkanan ng tao sa buhay na ito, ano ang kabuluhan nito? Kung totoong hindi mabubuhay ang mga patay, mabuti pang sundin kung na lang natin ang kasabihan, kumain tayo't uminom dahil baka bukas mamamatay na tayo. Alam ni Pablo yung purpose ng buhay niya. Ang purpose ng buhay niya ay hindi lang para dito sa mundong ibabaw, pero may nag-iintay sa buhay na walang hanggan. Sabi ni Pablo, ay sayang lang yung araw-araw na nagbibigay sa akin ito ng takot. Bakit? May panganib. Remember, si Pablo po ay isinugo para maging persecutor ng mga Kristiyano. Di ba? Yung Saul pa ang pangalan niya. And now, he is going there to be a preacher of the gospel. Dating kakampi, ngayon kaaway na. Sino dito dumadaan ng ganon? May mga persecution in life ba kayo? May mga temptation? Wala. Buti pa kayo. Di ba meron? Bakit? Ay dati kakampi kayo ng demonyo din, di ba? Parang ako. Yung iba sa inyo, parang may ranggo pa. So ngayon, anong gusto ng kaaway? There's a persecution that going happen to us. And even to Paul, sabi dito, pati ang buhay niya ay naandun sa bingit ng kamatayan. That every day na kanyang pamumuhay, yung mission na ito ay nagbibigay sa kanya ng uncomfortable. But alam niya yung purpose niya. If we know our goal, we will continue papatuloy tayo, mag-i-endure tayo hanggang mapinis po natin yung goal na meron tayo. Yung mga 21 kilometers sa tumatakbo, kaya nyo ba yon? Hindi ko kaya yon. Pero if you know your goal, alam mo yung tatakbuhan mo, magpapatuloy at magpapatuloy ka. If there's no eternity, then suffering for the gospel is foolish. The world says, enjoy yourself for tomorrow we die. But the believer says, I will sacrifice today for tomorrow we live. Ang mundo, ang sinasabi, maglasing ka, kumain ka hanggat gusto mo, at mag-enjoy.
at bukas mamatay. O yung tinatawag nating YOLO, you only live once. So dahil nandito ka, i-enjoy mo na yung buhay mo. Pero tayo mga Kristiyano, ang sinasabi natin, I will sacrifice today for tomorrow we live. Kaya po tayo, ginagawa natin yung pagiging mabuting tao. Dahil alam natin, ang tumawag sa atin sa banal na misyon na ito ay ang ating Diyos na banal. Alam natin na yung ating pagpapagal dito sa mundong ibabaw, in the end, meron po tayong buhay na hinaharap at ito yung buhay na walang hanggan. Dahil kung dito lamang ang buhay natin, sabi ni Pablo, tayo daw yung pinakakawawang tao. Yung ginagawa natin ay hindi mauuwi sa walang kaparakan lang. Remember, itong enjoy. Enjoy yourself. Yung mag-inom, kumain, at mamatay. Naalala ko yung yung mayaman, sabi niya doon, ako'y magpapatayo ng mga kamalig. At pagka nakapagpatayo na ako ng kamalig, pupunuin ko to. At pagka puno ko na ito, ako'y mag-enjoy na lamang. Talking about being napaka makasarili. Napaka makamundong isipin. Kumbaga, hindi bilang tao, hindi ako magpapatawad. Anong sinasabi mong love your enemy? Love your enemy, mukha mo. Parang ganon. Ay kasi sinaktan niya ako, dapat saktan ko rin siya. Ano pagka binato ka ng tinapay, batunin mo rin ng Pag binato ka ng mali pala. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Na may lamang granada, sabi ng iba, di ba? Parang when we comprehend it, kung tayong makamundo, hindi mo makakomprehend na maging mabuti. Ba sinasabi nito? Hindi po. Mapalad tayo na gumagawa. Mapalad tayo na nagpapakumbaba. Dahil meron po tayong Diyos. Dying to self, Paul says, I die every day. Our purpose requires a daily surrender to our own desire to fulfill God's mission. Sabi daw po, hindi lang po yung purpose, yung layunin na gawin natin, but sinasaad din po dito na meron din pong tinatawag na sakripisyo. At ito po yung mamatay sa sarili araw-araw. Ang pagpatay sa sarili, ito ang araw-araw na pagpapasailalim sa ating pagpapasailalim ng ating sariling kagustuhan, pride at makamundong hangarin sa kalooban ng Diyos. Galatia 2:20, hindi na ako namumuhay, kundi si Kristo na ang namumuhay sa akin. Kay Pablo, he want to endure the earthly pain because he anchored to the eternal promise. Para sa kanya ay hindi na siya mamuhay ng sarili niya, but ang naisin niya ay nakapaloob kay Kristo. His plan, his like, ay nakapaloob sa Panginoong Hesukristo. Dahil alam niya, the greater reward is coming. So, paano ba itong yung sinasabi ni Pablo dito na hindi na ako namumuhay sa sarili ko, kundi kay Kristo na ang namumuhay sa akin. Kasi kung siya ay namumuhay sa sarili niya, ano yung meron siya? Nasa ng laman, nasa ng mata, at pride of life. Yung po kalimitan ang laging ng tao. Tama ba? Yun lagi po ang pang-entice ng enemy sa atin.
na kung parang ito lang si Eva at si Adan, they can enjoy all. Pero nung in-entice ng enemy about the flesh of lust, o lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life, bumigay po sila. Pero talking about everyday, Lord, ano yung nais mo sa akin? Ano yung layunin mo sa akin? Ito ay maganap. And what is God calling us? To be the messenger of His word. Magulang, sino po dito yung magulang? Magulang po yung may anak ha, hindi yung magulang sa... Knowing this resurrection, we know our purpose. And our purpose ay isahalin po natin yung pananampalataya na meron tayo sa ating mga anak at sa ating mga salin lahi. Yes, we are not perfect bilang magulang. Pero tinatawag tayo ng Diyos na ipanalangin natin ang ating mga anak. Hindi lang ipanalangin sila, bagkus yung ating pananampalataya ay ipasa natin sa kanila. We are the overseer. We are the provider. We are the watchman to them. Campus, sino po dito mga campus? Parapakan naman natin yung mga campus natin dyan. No? Nakakatuwa lang, last time nasa meeting kami, sabi ni Mark, yung mga estudyante daw na meron tayo dito, sila daw yung nakakuha ng mga with high honor at nilang may mga valedictorian ba? At saka ano. So, sabi ko, talaga. Eh, natutuwa po ako sa Panginoon kasi hindi lang po sila with high honor. But we see every Sunday, every Wednesday na meron po tayong activities dito sa atin, sa Victory po, they are really involved. But in the same time, nag-excel din po sila sa kanilang mga kanilang pag-aaral. And we are not just only called to enjoy this life, but tinatawag pa rin po tayo na i-share yung pananampalataya natin sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. If we are single, sino dito mga single? Parang kakaunti ang single natin. Yeah. Kaya po single tayo, binibigyan tayo ng maraming panahon. At itong panahon po natin to ay Google natin sa Panginoong Diyos. Sinasaad dito na si Paul, bakit ganun siya kadesidido sa kanyang purpose? Kahit uncomfortable, kahit pati buhay niya ay nakalaan na, kahit to deny himself every day, kasi alam niya, nakatuon siya doon sa eternal perspective. And ito pong kasunod na verse, pwede pong mamatay yung tinatawag na eternal perspective na meron tayo or yung vision natin into the resurrection. Meron po ditong banta. Sabi dito, wake up to righteousness. Or gumising ka sa katunayan. Talking about renewal of our character. In verse 33, sabi po dito, huwag kayong palilinlang sa kasabihang iyan. Sa halip, ito ang inyong paniwalaan. Ang masamang kasamay nakakasira sa mabuting ugali. Magpakatino kayo at talikuran nyo ang kasalanan, sinasabi ko ito upang mahiya kayo sa inyong sarili dahil may ilan sa inyo na mali ang pagkakakilala sa Diyos. Yung iba ang pagkakakilala lang nila sa Diyos ay pengi noon. Nalapit sila sa Diyos dahil meron silang pangangailangan. Yung iba naman, ginagamit nila ang Diyos pero meron silang teolohiya na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, kaya kahit masama ang ginagawa, willing ibigay ito ng Panginoong Diyos. Kaya sinasaad dito ni Pablo, mag-ingat kayo sa inyong kasama. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Natutuwa ka ba? Tingnan mo yung wallet mo, mag-ingat daw sa kasama eh. Sabi dito, the company we keep
If you hang around people who live only for today, you will start living for today. Bad companies shift your focus from eternity to the immediate. Kung meron daw mga tao na kilala kayo na ang buhay nila ay mag-inom, kumain, at mamatay, o yung you only live once, o yung para lang dito sa mundong ito daw po ay iwasan natin. Dahil maaari daw po tayong dalhin nito doon sa tinatawag na mag-isip ay ganun din. Pero tayo daw po bilang mga Kristiyano, itinutuon tayo na mag-isip tayo ng makalangit, hindi makamundo. God is calling us to go to the world. Tama, di ba? Pumunta ka sa mundo para po sila ay makakilala sa Diyos at maging makadiyos. Hindi tayo pinapupunta sa makamundo para tayo din ay maging makamundo. Or God is, tinawag tayo ng Diyos para sa mga nawawala, hindi para magwala. Kasi malaking bagay daw kung sino yung kasama natin, it will also affect our lives. Dati, una, you are walking to the Lord na tama. Pero bandang huli, you will end up compromising. Kaya kung naniniwala ka sa resurrection, you will not live a easy life. May discomfort po na na hindi tayo to compromise, but there's a discomfort na promise po sa atin. Who you walk will determine whether you walk toward eternity or drift into compromise. Binibigyan tayo ng babala. Sino ba ang iyong kasama? Ang iyo bang kasama ay nagtutuon sa iyo, nagpapalapit sa iyo sa Panginoong Diyos, o ang iyo bang kasama ay dinadala ka upang mawala ka sa Panginoon? Kasi there's a reality, hindi po perke Kristiyano na tayo o mahal natin ang Diyos, all throughout mahal natin ang Diyos. Sino dito, minsan ang pananampalataya mo ang taas? Minsan ang pananampalataya mo, down na down ka. Meron po talagang ganyan season. Pero ang tanong, sino yung kasama natin in times na down ka? Ay kung down na down ka, sasamahan mo yung mga, pre! At yun din yung makukuha mo. Then you will end up going back to the sin that you have. Pagka po yung una tayong Kristiyano, sino dito may mga paborito tayong kasalanan nung bago kang Kristiyano? And habang tumatagal po tayong Kristiyano, hindi po yan basta-basta mawawala na lamang. Ang enemy po ay laging nandyan. They are like a roaring lion always trying to devour. Nakabantay po yan. Nung tayo naging Kristiyano, hindi na po nila kayang basahin yung isipan natin. Pero kaya niyang basahin yung akto na meron po tayo. So, sino yung kasama natin para tumulong sa atin? That's why meron nga po tayong tinatawag na discipleship. Meron tinatawag tayong victory group. Developing leaders. Kailangan po natin ang bawat siya. Sabi mo sa kanila mo, kailangan kita. Kailangan kita. Ako po, bago po ako, kumaga, yung mind ko noon, dati may dumaang taga-church, na-attend na po akong church kasi in-invite ako ng kapatid ko, then dumaan taga-church. Alam mo po yung word ko, wow, sexy! Sa akin, bali wala lang yon. It's just only my word. Kumbaga parang ito na yung nalaman ko. Pero sabi nung kasama ko, bro, saglit lang. Yung word na sexy, hindi magandang salita yan. Nakakabastos. Ganun ba? Dumaan ulit, sabi ko, woot! Yun din, ano? Hindi, what do I mean? Bakit po ako, kumbaga, may nag-guide, may nagtuturo until ganun na yung pag-iisip mo. Tama ba? See dito, you are blessed kasi nagkameron kayo ng leader na ganun. Pero yung palakpakan natin yung ano.
hope, we know the company na meron tayo. Ito, tingnan niyo po yung katabi niyo. Lagi po natin sinasabi, we are one big happy family. Noon, ang service po natin, isa lang. Ngayon, 2 na. Ngayon, 3 na. Kaya marami pong salamat because you are not only sitting there. Nandyan po kayo to help. Christ is the head in this church and we are all part of the body. Nagkataon lang po na pastor ako ninyo, pero iisa po tayo ng ginagawa dito po sa simbahan. And marami pong salamat. I just want to say thank you that you are not, parang hindi kayo, yung iba, hindi lang po nakaupo, pero you make this church grow. Na hindi nyo papayagan na ganito lamang tayo, but meron po ako minsan yung kakolaborate din po na, and I'm hearing, nakikinig po ako. At marami pong salamat sa inyo. Last, tinatawag din tayo na talikuran ng ating kasalanan. Verse 34, magpakatino kayo at talikuran nyo ang kasalanan. Sinabi ko ito upang mahiya kayo sa inyong sarili dahil may ilan sa inyo mali ang pagkakakilala sa Diyos. Yung mga taga-Korinto po dito, pagka sinabi nating pride, meron po silang pride. Kaya po yung unity doon sa simbahan, nawawala po yung unity, yung pataasan. Ay hindi, mas magaling si ganito, mas magaling si ganito. Hindi ba nila pinaglalaban yung unity? Hindi lang yon. Meron din po silang yung paboritong mga kasalanan. Kumbaga, nung naging Kristiyano na sila, or tinanggap na nila si Jesus, ang bukang bibig nila, Panginoon nila si Jesus, pero sa sarili nila mismo, hindi si Jesus ang Panginoon ng buhay nila. Pagka sinabi kasi natin Panginoon, He is the one who drive us. Siya na yung nagmamanipula ng buhay natin. Hindi na po tayo. Some of them, they are sexual immoral. Kasi meron po doon silang sinasambahan at yung sinasambahan po nilang yon, ang katuruan doon ay ang ini-offer nila yung kanilang sarili. And now, nung naging Kristiyano na sila, somehow the way they worship ay ganun pa rin. So, sabi po dito na a call to sobriety. Paul tells them to wake up. Living in sin is like a drunken stupor. It makes us numb to our true purpose. Talikuran daw yung pagkalasing sa kasalanan. Bakit? Pagka daw itong kasalanan ay patuloy at patuloy mong ginagawa, dun daw sa mission o sa purpose na tinawag sa iyo ng Panginoong Diyos, o dun sa creation o kung paano ka kineate ng Panginoong Diyos, ay nagiging manhid ka na daw dahil dun sa tinatawag na kasalanan. God made us for a purpose. Natutuwa ka ba dahil hindi mo kamukha ang iyong katabi? O yung iba parang hindi natuwa. Natutuwa ba kayo dahil tayo magkakaiba yung personality na meron tayo? The way we think, magkakaiba tayo. And this is how God created us. At hindi lang po yung ating pong thumb mark. Magkakaiba rin po tayo basta yun. Bakit? Eh, ganun po tayo kineate ni God and kineate po tayo for a purpose. And His purpose is for His glorification. Kaya tayo kineate ni God, kaya po tayo may talento, kaya po tayo may giftings. Kineate po tayo ng Panginoong Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Yung iba sa atin, hindi ganun kagaling kumanta katulad nung kanina. Ang galing ng kumanta, nasayaw-sayaw pa, ganun naman, di ba? Pero, God made them to worship the Lord so that people will worship. And same thing to us, tinawag tayo ng Panginoong Diyos sa Kanyang kaluwalhatian. Sin is a sedative that make us forget we were made for glory. Ang kasalanan daw po ay nagpapaantok. Sino dito antok? Baka may marami kayo kasalanan.
Joke po yun ha, joke po yun. Sorry. Sin is a sedative to make us forget where we were made for glory. Ito daw po ay nagpapaantok sa atin para maalala natin na tayo po'y ginawa ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. The knowledge of God, Paul says, some have no knowledge of God. To truly know God is to understand His eternal plan. When we lose sight of the resurrection, we lose our moral compass. Our compass is to understand His eternal plan. After here on earth, meron pong nag-iintay sa atin na maganda. Naalala ko lang si Kuya Teddy. He's 78 years old, and last Wednesday, nagkameron po kami ng celebration sa kanya pong buhay. Pumanaw po siya ng 78 years old. Siguro nakilala ko po siya siya po ay 64 years old. And una ko po siya nakakilala, lumapit po siya sa akin, Pastor, siya po ay volunteer natin sa Victory Lokban. Tapos siya po ay Victory Lucena. Siya po ay nagtotomtom. Tapos talagang ganun po 'yon. Tatlo pa lang po ang service noon sa Lucena, 9, 11 at saka 4 po yung service natin noon. Lahat po yung inaatenan. Tapos sabi niya, Pastor, pwede pa ikaw makausap? Bakit? Ay kasi, Pastor, ganito I enjoy serving the Lord. May ginaman po. Sa umaga pa lang, magja-jogging na ako. Pagka nag-jogging ako, lahat ng madadaanan ko nakakilala, sineshare ko ng gospel, pati yung sa palengke, bago siya mamalengke. Tapos pagbalik na niya, nagja-jogging pa rin po siya. And kilala ka po, kahit dun sa, minsan sabi, kilala mo pala yung mamang nagja-jogging daw siya, pero naglalakad. Jogging ang sabi niya, pero parang lakad. Kasi may edad na eh. Pero after po noon, sa Pacific Mall, ganun din po yung gagawin niya. So, sabi ko, Kuya Teddy, maigi naman, na-enjoy mo yung pagsaserve kay Lord. Ba't gusto mo akong kausapin? Kasi Pastor Ron, merong may nagkakagusto sa akin. Uy! Ito naman, parang gusto ko sabihin, ito naman, matanda ka naman, anong magagawa ko sa pag-ibig niyo? Parang gano'n. Sabi niya, kasi, ayako na, maka-apekto ito sa ko sa kanya, sa paglakad ko sa Panginoon. Grabe yung niya. Sabi ko, parang may kausap akong teenager. And you know what? From that time, 64 years old, till now, bago po siya magkasakit, he doing the 5 services sa Lucena. And patuloy po siya naglilingkod sa Diyos. 9 o'clock, tutugtog po siya. 11 o'clock, tutugtog po siya. 1 o'clock, tutugtog po yun. Tapos mamaya, pagkatapos ng tumugtog, makikita mo habang nag-preach si Pastor Ed, tulog niya. Ay, napagod ng matanda. Pero mamayang 3 o'clock, ando na naman, tutugtog na naman yon. Hanggang 5 o'clock, tutugtog po. Parang all of his life, through all his life, he served the Lord. Tapos nung time na nagpapa-testimony na din yung mga kamag-anak, alam mo, parang he not live a perfect life. Yung parang, what do I mean? May mga pinagdadaanan din pala siya. Pero ang nakikita ko lang lagi sa kanya, yung pagsiserve niya kay Lord, yung nakangiti siya, pero deep inside sa buhay niya pala, meron siyang pinagdadaanan. Pero you know what? I am blessed kasi nakilala ko siya. And his life is not end lamang dito sa mundong ito. But now, I believe, because real ang resurrection, he is now in the feeling of God the Father. And he said to Kuya Teddy, welcome, my good and faithful servant. And now, hindi lang po siya 9 o'clock, 11 o'clock, 1 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock na nagsaserve kay Lord. Ngayon po, all throughout his life ngayon, nag-ano siya,
nagwo-worship siya ngayon doon in heaven. At hindi lang yun, siguro yung jogging niya na ganon. Baka ngayon, ay syempre, glorified body na yan, no? Sige, pwede ba natin palakpakan ng Panginoong Diyos? What do I mean? Our present will affect our future. Ano yung ginagawa natin ngayon will affect yung ating pong papupuntahan. Sabi doon, there's also a reward to those who do sacrificially, to those who do the purpose of God into His life. In the end, meron po tayong corona na ibibigay sa atin doon ng Panginoon. At yung koronang yun ay hindi para magbigay tayo ng kayabangan sa iba. But in the end, ibabalik uli po natin ito sa Panginoon. The resurrection is not just a fact to believe. It is a life to believe. Whether we are battling secret sins, struggling with ego, or facing broken relationship, the solution is the same. Living in the light of eternity. We don't change our lives to get saved, but we change because the risen Christ has already made us His own. Let us pray. Lord, thank you for your word. Thank you, Lord, that truly in everything we do, it is because the reality of our faith. Lord, we pray that the foundation of our faith will base on sa kanyang pagkabuhay, sa kanyang kapanganakan, pagkamatay, at pagkabuhay muli. Lord, truly, this resurrection and tinapos na niya po yung kasalanan na kami pong mga mananampalataya mo, Panginoon, ay tinatawag mo upang magkameron ng katagumpayan sa kasalanang ito at binigyan mo kami ng banal na misyon. Binigyan mo kami ng layunin para po sa eternal life. And God, thank you because it is you who call. Ikaw, Lord, yung tumawag sa amin dito. Even in your word says that it's you who choose us. Ikaw pa rin po yung tumawag sa amin. Hindi namin pinili ito bagkos ikaw mismo ang tumawag sa amin para magkameron kami ng panampalataya ito. So that's why, Lord, this is our prayer. Ang dalangin po namin, Panginoon, ay palaguin mo ang aming pananampalataya. Na ang aming pananampalataya ay hindi lang mauwi sa aming mga kaalaman, but ito'y mauwi sa aming pong mga gawa. Marami pong salamat, Panginoon, dahil sa muli mong pagkabuhay, na pagtagumpayan niya ang tinatawag na kamatayan, na ang bawat isa sa amin na tumanggap sa iyo ay meron ng buhay na walang hanggan. And it's time to invest. Hindi po kami nandito para lang mag-enjoy, para magkameron ng comfort of life. But we are here. You called us for a mission. And this mission is important. Lord, we pray that mission is not only giving us the importance, but also giving us the urgency to share to the people who don't know you who Jesus is and who believe in Him as He resurrected will be also a resurrection of life. Lord, thank you. And I believe also God is calling us, to all of us here, God is calling us to repent. Kung meron man sa ating mga puso, isipan, na tinatawag na kasalanan, gustong tanggalin ng Panginoon ito sa atin. At paano natin ito matatanggal? Is when we repent to the Lord.
Wala pong kasalanan na hindi siya kayang patawarin. In our own word, pwede ba nating i-confess ito sa Panginoon? As everybody close eyes, have time and moment to the Lord. Lord, thank you for this opportunity to give time to us also. And now, we are asking for forgiveness. Ano mang bagay ito na sinasabi ng Biblia na ito'y kasalanan, itaas po natin sa Panginoon. Thank you, Lord, for the forgiveness of our sins. You said to your word, the true repentance will bring us fruit, a fruit for the eternity. Lord, thank you na ang aming mga paghihingi ng tawad ay bibigyan mo ng bunga at ang bungang ito ay pang habang buhay, Panginoong Diyos. Bless this one of our. Can you all stand up? And let's sing this song. Can we worship the Lord for one more moment?